May mga pagkakataon po na yung brake system ay nagkakaroon ng leak. At kapag yan po ay nagkaroon ng leak, hihina yung pressure doon sa loob ng brake system. At yan na nga po yung tinatawag na brake failure or wala na kayong preno. Ang unang-unang nyo pong gagawin, dapat huwag kayong magpanik. Kasi kailangan nyo po ng presence of mind sa pagkakataon na ito. Maganda po sana kung mapipindot nyo agad yung hazard light para ma-alert yung mga tao o sasakyan na makakakita sa inyo na malaman nilang something's wrong doon sa sasakyan nyo. Pwede rin po kayong gumamit ng busina, lalo kung meron po mga tao o sasakyan sa harapan nyo. And then, pwede po kayong gumamit ng tinatawag nating emergency brake, na karamihan naman ang tawag ay handbrake. Ang handbrake po kasi ay hindi nakakonekta doon sa primary na brake system natin na gumagamit ng fluid. Ang handbrake po kasi ay gumagamit ng kable na kapag yan po ay hinila nyo, ay ma-activate dito yung preno natin sa likod. Kaya lang guys, halimbawa, nasa expressway kayo at matulin, huwag nyo pong bibiglain ng hatak. Dahil yung likurang brakes lang ang kayang kontrolin nitong handbrake, po pwede po yung mag-lock at kapag nag-lock po yan, ay magdi-drift kayo out of control. Kaya mas maganda po niyan ay kontrolin nyo lang yung paghatak para unti-unting bumagal yung sasakyan at hindi mag-lock yung gulong sa likuran. Sakali naman wala kayong handbrake or sira yung handbrake nyo, ang pwede nyo pong gawin ay mag-downshift. So halimbawa, matulin ang andar nyo at kayo ay nasa quinta or fifth gear. Magda-downshift po kayo paunti-unti. Ibababa nyo po sa fourth gear, iaangat nyo yung paa nyo sa clutch, then magda-downshift kayo sa third gear, iaangat nyo ulit yung paa nyo sa clutch, downshift ulit sa second gear, hanggang sa makarating kayo sa first gear. Huwag nyo pong ipapasok agad dun sa pinakamababang gear. Kasi guys, bukod sa mahirap pong gawin yon, pag nagawa nyo yon ay pwede rin kayo mawala ng control doon sa sasakyan. Kaya gradual lang po yung pag-downshift. Very effective po yan kasi alam nyo guys, kapag mabilis ang andar natin tapos nagda-downshift tayo, nagkakaroon po ng vacuum effect doon sa loob ng makina natin na lalabanan ng piston. Kaya ang nangyayari po ay automatic na nagdi-decelerate or bumabagal yung sasakyan. Yan po yung tinatawag din natin na engine brake na very effective gamitin. Lalo na kapag nagdadrive kayo sa mga matatarik at palusong. Mas safe po yung pag-engine brake kaysa doon sa nagko-coasting at binababad yung preno. Dahil sa pagko-coasting ay pwede rin kayong mawala ng preno. Huwag nyo pong papatayin yung makina kasi once na pinatay nyo yung makina, hindi po gagana yung power steering nyo. Mas mahihirapan kayong kontrolin yung direksyon ng sasakyan. Mas maganda rin guys na halimbawa, nasa expressway kayo, nawalan kayo ng preno at nandun kayo sa gitna ng kalsada, ay gumawi po kayo sa may shoulder. Kasi guys, doon sa may shoulder, kumisan dyan ay mayroong mga lubak o kaya naman damuhan o halaman na po pwedeng magpabagal ng andar nyo. Tapos guys, ang expressway ay meron din silang mga ginawang area sa may shoulder na pwede mong doon igawi yung sasakyan kung sakaling ikaw ay mawawalan ng preno at doon makakapag-decelerate ka safely. Mayroon po yung mga buhangin at saka mga drum ng tubig para pumigil doon sa sasakyan. Ngayon naman guys, halimbawa sa tansya nyo ay aabutin nyo yung sasakyan sa harapan nyo dahil wala nga kayong preno. Ay no choice na kayo dyan kung hindi ikis-kis yung sasakyan nyo doon sa barrier o kaya naman sa railing. Pero pag ginawa nyo yan, huwag nyo rin pong bibiglain. Kasi pag matulin kayo at binigla nyo yan, pwede rin po kayong tumaob. Or mag-ricochet papunta doon sa gitna ng kalsada uli kung saan pwede kayong mabangga ng ibang sasakyan. Hanggat meron po kayong choice, ay huwag nyong ibabangga bigla yung sasakyan dahil delikado po yun para sa inyo. Sa mga ganitong pagkakataon ay hindi nyo na po maiisip na sayang yung sasakyan at madadamage. Sa totoo lang guys ay mas mahalaga syempre yung buhay nyo at yung buhay ng mga tao sa paligid nyo kaysa doon sa sasakyan. So kung gusto nyo pong makaiwas sa ganyang sitwasyon, ang may papayo ko po sa inyo ay bigyan nyo po ng tamang maintenance yung mga preno nyo. At least once a year ay ipapacheck up nyo, ipapalinis, para makikita nyo kung kailangan na bang palitan yung brake fluid o kailangan bang palitan yung brake pads. Kagandahan nun, mas tatagal din yung mga pyesa nyo kapag yan po ay na-inspect at nalilinis. Tapos hanggat maaari, iwasan po natin yung mag-drive ng reckless. Kung ano lang po yung speed limit, hanggat maaari, hanggang doon lang tayo or mas mababa doon. At isa pa, mahalaga din po na huwag tayong magko-coasting in neutral. Kasi marami pong gumagawa niyan. Dahil mas tipid daw sa gas. Makatipid bang kayo dyan ay konting-konti lang. Napakadelikado po niyan. Pwede nyo po yan ikadisgrasya or ng mga tao sa paligid nyo. So guys, I hope na nakatulong itong topic natin ngayon.